So yan mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang defender ng TVJ at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So pag-usapan po natin to, no, bali tatlong topic. Unang-una po, yung anak ni Henyo Master Joey De Leon ay napakatagumpay na sa buhay niya. Napakagwapo daw, napakatalino, tapos eto nga tuloy-tuloy nga yung mga blessing na dumarating. At etong sinabi ni Alden Richards sa It's Showtime, kasi si Alden Richards po ay nag-guest po sa It's Showtime, no? So ayun nga po, may mga sinabi dito si Alden Richards. At yung huling-huli, Karen Aistrap ay magkakaroon na po nga po daw ng collab team. What? Kung ano naman, pero kahit naman sino, para sa akin kahit naman di sino na mga kaidaran ni Karen, sa ganda ni Karen talaga may mga babagay din, no? So panoorin na lang natin sa dulo kung sino yon. So dito muna tayo sa anak ni Henyo Master na sobrang napaka-blessing ngayon nga po daw. Hala, sorry, batawa yun. So panoorin natin to. Ayun nga pala, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, no? Mga kabiyaya, mga Kadabarkads. So ito, panoorin natin. Sino ba to? Hindi mapigilang ulanin ng papuri ang mga anak ng batikang noontime show host na si Joey De Leon dahil bukod sa artistahin ang itsura ng mga ito, isa pa sa maipagmamalaki ni Joey ay ang pagiging achievers at matagumpay na buhay ng kaniyang mga supling. Maliban sa stunning at matalinong anak nito na si Jocas na siyang nagtapos ng cum laude sa Fordham University at nagtapos ng ilan pang degree sa ibang tatalino ng mga anak niya Henyo Master. Na mayroon pa palang isa pang anak ito na naging matagumpay din sa buhay. Siya ay walang iba kundi ang isa sa mga anak niya kay Aileen Macapagal na si Jaco Rafael De Leon. Maliban kay Jaco at Jocas, nakababatang kapatid din nila si Gio De Leon, kung saan may kinalaman naman sa film industry, pagiging writer at producer ang propesyon nito. Nagpamalas din naman ng natatanging husay at talino sa pag-aaral si Jaco dahil natapos nito ang kanyang degree sa psychology sa Fordham University, New York para sa kanyang pre-med course. Ayon sa artikulo ng GMA Entertainment, kalaunan ay nagtrabaho ito sa developmental pediatrics kung saan involve ang mga batang mayroong mental disabilities at autism. Hindi gaya ng mga anak ni Joey sa veteran actress na si Daria Ramirez na sina Chini at Kimpi De Leon na kilala sa pag-arte sa harap ng kamera, naging pribado naman ang buhay ng mga anak nito sa kasalukuyang misis. Pero namumukod tangi si Jaco dahil konektado sa naturang industriya ang pinagkakaabalahan nito sa buhay. Tila nanaig ang interest nito sa video production at naging executive producer siya sa GMA News TV. Matapos manumbalik dito sa Pilipinas, nag-focus din si Jaco bilang content creator at nag-produce ng iba't ibang programa sa YouTube. Lingid sa kaalaman ng nakararami, siya ang direktor at producer sa likod ng YouTube channel na Paper Bag TV. Kalaunan sinubukan din ito ang kanyang kakayahan na humarap sa kamera at naging vlogger. Makalipas ang halos isang dekadang pagtatrabaho nito sa industriya, hindi maikakaila na malawak na ang ginagalawan ngayon ni Jaco. Ayon sa pahayag nito sa isang interview noon, I do a lot of consulting for companies and a lot of creators now, and I love helping build the community. Makikita sa social media account ni Jaco na madalas silang magkasama ng sikat na vlogger na si Will Dasovich dahil lingid sa kaalaman ng iilan na siya pala ang mentor ng YouTuber. Sa kabilang banda, isa naman sa malaking parte ng childhood memories nito ay nang minsan na siyang naging parte noon sa pelikula ng kanyang ama na pinamagatang Starzan. Samantala, yung bata sa kanyang successful career, masaya rin ang buhay may asawa nito ngayon matapos siyang maikasal noong March 2019 sa kanyang 5-year girlfriend na si Gillian. Abala rin ito bilang isang first-time dad sa kanilang 3-year-old son at unang anak na si Jacob Ethan. Ano ang masasabi mo sa successful son ni Joey na si Jaco De Leon?
Alam nyo, itong mga anak ni Henyo Master, mapatungo tayo kay Ma'am Chini De Leon, kay Kimpi, at ngayon dito sa mga anak niya sa nakalimutan ko yung pangalan. Kalimutan ko yung pangalawang asawa ni Henyo Master, no? Ito ayon sa mga pananaliksik ko lang itong sa kay Ma'am Daria Ramirez, itong si Ma'am Chini at si Kimpi ay nakakuha din nga to ng pagka-henyo ni Henyo Master Joey De Leon. Tsaka hindi mo naman makikita talaga sa totoo lang para sa akin yung katayuan ng buhay ni Ma'am Chini De Leon. Okay sila, masaya, nakikita ko kasi napapanood ko sa vlog nila. Kaya subscribe nyo, Habi De Leon. Apo ni Henyo Master yan. So na-interview na natin po yan, no? So hanapin nyo na lang po dyan yung video natin. At eto pa, kay Kimpi De Leon naman, ngayon hindi natin siya napapanood sa sa pag-aartista. Siguro may business or may pinagkaabalahan na ibang mga proyekto, no? At doon naman sa yan kay Jaco, doon sa mga anak ni Henyo Master sa pangalawang asawa niya, no? Na si Ma'am Irene ba? Aimee. Nakalimutan ko sino si Aimee? Baka mayari tayo kay paring Joey nito. Sabi ni paring Joey, Jay, sino yung sinasabi mong Aimee dun sa video mo? Oh. So sa mga niya, ito nga yung napapanood ko to si Jaco hindi ko lang alam na isa pala siya dun sa sa isa sa pinaka utak doon sa paper bag na yun. Napapanood ko siya, yung mga vlog niya, yung mga sa ibang vlogger, kay Will. Kasi si Will at si Kong TV halos magkasabayan din yan. Nauna lang si Kong, no? So isa rin sa ina-idol ko na vlogger, si Will That's Beach. Tama ba yung bigkas ko? Ang hirap bigkasan na apelido nun. At first time ko lang at ngayon ko lang nalaman na itong si Jaco De Leon, siya pala yung bata dun sa Star Sun. Ngayon ko lang nalaman, promise. Siya pala yung bata dun. So, ang galing, no? Pero kasi alam nyo, kaya kaya buhos din yung blessing sa mga anak, sa pamilya ni Henyo Master Joey De Leon. Dahil napakabuti niyang ama, lolo sa kanyang pamilya. Buting ama, lolo, asawa, di ba? Kasi kung tutusin yung mga sinasabi ng mga basher ng TVJ, kung etong si Joey De Leon, sinasabi nila masama ugali, yung mga sinasabi nilang ganon, di sana tingnan nyo, di sana yung mga anak, diba? Tingnan nyo, ang gaganda ng mga buhay. Hindi katulad ng buhay nyo, diba? Ultimong pagsaing na lang. Pautang mare. So yun, mapunta na ho tayo dito sa video na ni Alden Richard, no? Yung sinabi niya dun sa Showtime. Mapatungkol po dito sa mga awayan or nag-aaway ng mga network. So napin lang ho natin yung video, no? So eto. Wait lang, titingnan natin yung pinaka niya. So dito tayo. Hindi, pero what's up, madlang people? MFF. Ayan, dito tayo. Yan natin to. Panoorin natin. The full blocks natin. Of course, Ako. aminin ko rin naman, nanonood din naman talaga ako ng Showtime. Kami din naman, nanonood naman kami din sa iyo. Yes po. So, it's an honor to be here and parang kaya din po ako talaga nandito ngayon is to really show na tama na yung network wars or the misunderstandings kasi isa lang naman talaga yung gusto natin gawin is mapasaya yung mga tao, yung mga nanonood sa Very true yun. Totoo po yun. Alam mo, kaming lahat, kahit pagkakasabay yung mga programa, pinanood din naman namin ng isa't isa. And we don't mind, nagkikita-kita kami sa mga lugar. Kasi may trabaho tayong lahat. Ako, alam ng buong ABS-CBN family ko na I started sa kabila, di ba?
Pero nagkaroon ako ng pamilya dito. So talagang ganun lang eh. Yeah. It's really, sorry, lovable ako. Love ko lahat. Pero love, Alam nyo, doon sa sinabi ni Alden Richard, medyo sangayon ako na hindi. Hindi, ang ibig sabihin ni Alden Richard doon ay maging peace na yung mga network, yung mga nag-aaway-aaway katulad ngayon, 'di ba? Yung mga supporters ng TPINC. So tutusin kasi dito, hindi naman mga panig ng Tito Vic and Joey or hindi panig ng legit Dabarcade supporters yung mga nangaway. Kadalasan kasi kapag sinabi namin, halimbawa nag-post kami, napakaganda naman dito sa EAT. May mga mababasa ka pa rin comment mapahanggang ngayon na against sa TBJ. Tapos isisingit yung mga nakaraang pang issue, ganun. Kaya ang nangyari, hindi na i-stop yung bangayan ng dalawang supporters ng TPINC or ng Revamp Night Bulaga or sa kilalang pangalan nila, Fake Bulaga. Hindi po nawawala yung bangayan, yung sagutan sa mga comments, sa mga ganyan. Kung it's showtime, no? Kung it's showtime po versus EAT fans, sa tutusin medyo hindi na namin sila pinagpapansin eh. Hindi na, wala na kaming pakialam talaga sa totoo lang. Pero mapatungkol ho doon, para di sa akin okay lang na napanood ko si Alden Richard and Sharon Cuneta sa It's Showtime. Pero kung halimbawa napanood ko siya sa Revamp Night Bulaga, ay magiging isa ako sa mga basher ni Alden Richard. 'Di ba? Kasi sinabi niya yan eh, ang loyalty niya is nasa TBJ. 'Di ba? Pero kung sa Revamp Night Bulaga siya nag-guess, baka isa rin ako sa naging haters niya ngayon. Pero buti na lang si Showtime. No, wala naman kasi talagang issue ang Tito Vic and Joey, no, at si Vice Ganda orang It's Showtime. Ang nagkakaroon lang kasi dito yung about po doon sa kay Tito Soto, no, at kay Ma'am Lala Soto at kay Vice Ganda, no, ano daw? Nauutal ako ilabas natin yung issue doon kay Vice Ganda, no, ilabas natin yung It's Showtime. Doon lang tayo mag-focus kay Vice Ganda at kay Ma'am Lala Soto at Tito Soto. So syempre, kay Ma'am Lala Soto, Tito Soto ako. No, wala akong pakialam diyan kay Vice Ganda. Pero doon naman sa It's Showtime at versus TBJ, wala naman po talaga kasing problema yung dalawang network na yan. Or TV5, ibig TV5 ganun. Yung mga fans na lang talaga ng mga sup-sup daliri, yung mga nagpapalala ng issue, nagpapalala ng issue, 'di ba? Sila lang yung yung parang galit na galit sa Tito Vic and Joey na kahit wala naman sa kanilang ginagawa. Pero yung patungkol dun sa TPINC at sa It Bulaga, sa TPINC halusos ng Fake Bulaga at ng TBJ ng EAT, talagang mapahanggang ngayon hanggat hindi pa po nakukuha ng Tito Vic and Joey yung titulong It Bulaga, hindi po talaga titigil to. Hindi talaga titigil to, tuloy-tuloy pa rin to. Oo, kahit nagsalita na dyan si Alden ng ganyan, stop na yung bangay. Hindi. Hanggat nandyan pa sa kanila yan, hindi kami titigil dito. Pero kung sa oras na naibigay na nila yan sa Tito Vic and Joey yung titulong It Bulaga, tatahimik na kami. Tutumano na kami. Tawag dito, titigil na rin kami. Pero kapag nakarinig ulit kami, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, makikita nyo wala kaming ina-upload na against to Isko Moreno, Buboy Bilar, Paulo Contis. No, kasi wala naman kami naririnig sa kanila. So alangan naman gumawa kami ng issue, hindi naman kami katulad ng mga vlogger nila. So hindi namin ugali yung gawa-gawa ng issue. No. So kaya tingnan nyo, wala kaming binabanat sa kanila. Ngayon, ang inaantay na lang namin is itong darating na na huling-huling desisyon ng
korte kung kanino nga ba mapupunta ang Tito Lungit Bulaga. Kung sa Halusos ba or sa Tito Vic and Joey. Ngayon, kung sa Tito Vic and Joey, wala na, tapos na yung laban. Oh, yun na. Pero hanggat nandyan yan sa Halusos, hindi matitigil to. Tuloy-tuloy to. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo mga Kadabarkads, tuloy-tuloy to. Oh, so yun, dito naman tayo sa isang pinakauling topic natin. Itong si Karen Aistrap ay may sikat na wait lang. Yung tatay ng lalaki nito ay sobrang sikat at naging child star nung araw. Oo, sobrang sikat ng tatay nito mga kabiyaya at sobrang yaman din. Na magiging kuno-kuno na magiging collab team ni Karen Aistrap sa mga movie na gaganapan o sa mga project. Basta sila yung o sa mga drama, ganon. Sa mga teleserye, ganon. Siya yung gusto ng mga Dabarkads. Siya yung gusto na maging collab team ni Karen. At kaedad, tapos talagang bagay din sila. So gusto nyo mapanood yung video, ito po, ay lalabas po dyan. Pakinggan nyo po yung mga sasabihin nila. Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Tuloy-tuloy lang po ang upload at syempre pagkakwento tungkol sa naganap na the 6th The Eddies. Kasi yung ika-anim na ng Eddies to. But anyways, ayan. So nakita nyo nga sila Karen Aistrap and Alonzo Mulak. So si Karen ay nasa TVJ at of course si Alonzo Mulak ay child actor noon, diba? Na ngayon ay binata na, matangkad na rin, of course, anak ni Nino Mulak. Ito, backstage moment nga ito ng The Eddies na ginanap sa Aliw Theater na by the way, mapapanood ang kabuuan nito sa December 2 sa A to Z. But anyways, ang nakita ko lang kasi actually hindi ko na namukhaan si Alonzo. Sabi ko, sino ba ito? Pero familiar eh. Siyempre, kasi ako naka-attend ako ng birthday party ni Alonzo, siyempre nung maliit pa siya dahil si Nino madalas nga mag-invite at si Tita Aster. But anyways, sabi ko nga, may something silang dalawa, no? Actually, caring-carry, bagay na bagay kung gustong gumawa ng panibagong tandem on TV or love team on TV. Kaya lang, hindi dapat i-push because Karen is only 14 years old while si Alonzo, pag tinignan nyo, ay 13 years old lang. Diba, 2009, 2010 sila pinanganak pa rin. Silang dalawa, kaya nakakaloka. And then sa part na ito, sabi niya nga, sinasabi ni Alonzo na nagulat siya na nag-trending siya sa TikTok na nag-attend nga siya sa birthday party ni Tita Aster Amoyo kasi parang that was the first time na nakita siyang lumabas and instant wow, ayan na ganyan na siya kalaki. Ang memory kasi sa kanya ng mga fans ay nung bata pa siya. Ako nga yung pa rin ang naiisip ko kasi nag-birthday party yan sa isang sa bandang Quezon City Circle. Meron siyang inoccupy doon na malaking space kasi meron siya mga bisitang kung ano-ano. Kumbaga may mga pag-games talaga. But anyways, ayan, si Karen naman ay na-interview ko lang nung recently lang o parang this year. Of course, dahil nga nandun siya sa dati Eat Bulaga pa tapos ngayon TVJ na nga or E80 na nga, diba? So, but anyways, napakabait din ni Karen nung makita niya si Pops Fernandez talagang lumapit siya para magpa-picture. So of course, dumating si Nino Mulak dahil awardee nga siya. Isa sa mga movie icon. Diyos ko, 50 years na pala si Nino sa show business na gumagawa ng pelikula, diba? Dahil bata pa lang, parang 2.5 years old pa nga lang daw, gumagawa na sila. Nakakatuwa, no? Parang ang dami nga nagsasabi, bagay yung dalawa, kaya nga ang dami nagpa-picture sa kanila together. Kita nyo nun si Alonzo, mas matangkad na siyempre sa father niya. Siya ay mga 5'7 to 5'8 na raw. At si Alonzo machika rin. In fairness, siguro dahil bata pa lang nasa showbiz na, kaya marami ng kachika. Siya talaga yung nag-approach like kay Nick, siya yung lumapit para makipagchikahan. Ito mga, of course, nakita niyo si Aramina. Ito bongga kayo dahil ito talaga ay backstage moment. Hindi to makikita on screen. Sa TV. Na mapapanood nyo yung mismong awards night sa A to C sa December 2. Pero ito talaga, dito nyo lang exclusive ito, mga kuha ko to, mga shots ko. Dapat pala lagyan ko na exclusive. Of course, ito backstage moment with Andres Mulak, of course, the son of Sherdin Gonzalez and Aga Mulak. Of course, si Alonzo pa rin yan. Ayan si Tirso, the FDCP chairman, Tirso Cruz III, and si
Alonso and Andres. Ang bongga-bongga ni Andres is so tall. Nagkataon, mapapanood nyo sa TikTok, medyo nagba-viral na ngayon kasi ako ang naatasan na mag-abot sa kanya ng award. Actually, ang father niya nga ang in-award na movie icon, pero since nasa States nga si Aga and Sherlyn, kaya si Andres ang pinapunta at ang lakas ng palakpakan. Gagawa ko ng special report para kay Andres kasi bonggang-bongga talaga. But anyways, I am going back kay Alonso and kay Karen. Talagang, to be honest, bagay but why not kung 14 or 13, pelikula lang naman. Kasi let's face it, sila Rufa, Aiko, and Carmina, nung teenager sila, yun naman talaga ang mga age nila, 13, 14, 15. Kasi matanda na nga yun. Pag, halimbawa, nag-start ng love team ng mga 18, 19, 20, 21. Medyo old na yon. Noon kasi ganun di ba sila Rufa, actually 14, si Aiko 13, si Carmina parang 13, 14, 15, mga ganun ang age nila. Sila Maricel, alam naman natin, mga 14, 15. So, may mga love team na sila at that time. So, why not? Pang ano lang naman. Kasi pag tinignan mo sila, yung looks kasi nila, actually, kahit bata si Alonso, mas matangkad naman siya kay Karen. So, ayun. Ito, kinikwento ni Karen na bata pa lang siya, napapanood niya na raw si Alonso. And of course, tuwang-tuwa siya nung nakita niya rin daw ito sa TikTok. Kaya nung nabigyan ng chance na sila ang partner para maging presenter sa The Eddies, happy si Karen, of course. Siyempre naman si Alonso, marami naman talaga sa kanyang naghahanap kasi nga gumawa rin to ng marami eksena sa pelikula nung bata, diba? Tsaka siyempre, may mga TV show din siyang ginawa nung bata-bata pa siya. So, sabi nga siyang the next na yung mulak. Pero, eto nga, bigla naman siya kasing lumaki na. So, lumipas lang ang pandemic, biglang, ayan na siya, ang tangkad na agad. So, ayan, inunod ko lang yung video na ito kasi sa sobrang dami ko rin ginawa. Kasi nga, ako nga ang presenter actually nag-present ng trophy naman kay Andres. So, hindi rin ako makapag-shoot. Ayan si Joaquin Dumagoso. At syempre bilang member nga ako ng Eddies or ng Speed, grupo yun ng mga entertainment editors and of course ng mga writers and yun ng online. So ayan, kung ano na lang yung nakita ko sa backstage. So, nakakapagod din kasi maaga pa lang nandun kami. So, anyways guys, ayun lang. Abangan nyo, panoorin nyo naman sa A to Z sa December 2. Ito, si Miss Tess Celestino ang producer nito. Of course, si Direk Eric Quezon ang bonggang-bonggang nag-direct nito. Napakaganda, marami matutuwa kayo. Of course, may mga iyakan moments, especially yung mga nanalo na hindi nila inaasahan. And of course, syempre panoorin nyo din yung In Memoriam, yung talaga kumanta si Eric Quezon para sa mga pumanaw na miyembro ng industriya itong mga nakalipas na linggo. Inigero. Inaabangan po namin na inyo sila bossing. Si bossing na lang po lang Kaya, inyo. 1, 2, 3. Okay. Si Tito Soto. Dito sa picture. Bossing. 1, 2, 3. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.